masarap balikan. Merong iyakan, kulitan, kwentuhan, mga kantang masarap pakinggan. Dito lahat binubuhay, sabay tayong tatawa, aawit ng sabay. Musika hapon, kwento kulitan, kantahan. Oh yeah! Musika hapon, kahapon na hit, ngayon trip pa rin. I love it! Musika hapon, dito tayo mag-ibigan. Timeless na musika, buhayin natin ngayon. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Musika hapon, lumang tugtugin, bagong saya ngayon. Musika hapon, sabay balik sa alaala. Timeless na musika, buhayin natin ngayon. Like and share! Musikang dang hapon mga ka-live. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-live na ngayon ay nakatutok dito sa programang Musika Hapon only here at Live Radio Manila. At kayo po ay amin pong nakakasama sa mga listeners namin dyan, sa aming pong mga listeners na nakatutok sa Santiago, Isabela, Live Radio Santiago, and sa Live Radio Lucena. Hello po! Magandang hapon po sa inyong lahat. And to all our viewers and listeners all over the world, magandang hapon po, magandang araw, magandang umaga. Kamusta po kayo? Once again, this is Musika Hapon. At kami po ay inyo pong nakakasama dito sa Live Radio Manila. Live Radio Manila is a proud member of KBP o miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, magandang hapon po and it's good to be back here in the studio of Live Radio Manila. At as you can see, nakakasama po natin ngayon ang napaka magagandang mga dilag. Ayan. Kamusta naman po kayo? Magandang hapon po. Why don't you greet our viewers and listeners? Ate Fretch? Hi, musikandang hapon sa aming mga viewers, listeners, mga ka-live. Yes. Sana po ay maganda ang araw nyo. Kalahati pa lang ng araw, pero we're hoping na mukhang productive ang araw ng bawat That's isa. true. Yeah. And sana po ay nakapag-dessert na, tapos na mag-lunch. I like that. And habang nagde-dessert, alawin po namin kayo with some music and light conversation dito sa Musika Hapon. Musikandang hapon po sa Ay, ang bawat ganda. isa sa atin. Na-miss ka namin, Kuya RD, I last miss you episode. too, guys. And Oo. congratulations sa inyong episode last Tuesday. Oh, thank you Grabe. naman po. Thank you naman po. Nami-miss natin si Ate Rach ngayon. Yes, Ate Rach na ngayon Get well nakatutok. soon. Get well soon, Get Ate well Rach. soon, get well soon, Ate Rach. Get well soon. And we also wanted to shout out sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa atin. Hello po sa lahat nakatune in sa Live Radio Manila. And don't forget to follow our social media pages. You can find Right. us on Facebook at Live Radio Manila, YouTube Live Radio Philippines, and we are also active and alive sa ating Instagram. At usapan dito sa programang Musika Hapon. At sa hapong ito, nais kong batiin muna, of course, nagpapabati po ang ating mga kaibigan mula sa Fourth Watch Media. Ayan. Na sila po ay lagi Hello nakatutok, po. nakatunghay dito sa ating programa. Kasama din po natin dyan, syempre hindi natin kakalimutang batiin si Ate Charis. Ayan. Ate Cha, hello po! Kamusta po? We miss you po here sa studio. Yes. And gaya nga po ng aking na-mention kanina, meron tayong magandang pag-uusapan sa hapong ito and for sure,
everyone can relate. Totoo po yan. Totoo yan. I think marami po ang magiging, kasi ang topic natin ngayon very interesting eh. Right. Not just dun sa mga target nung ating topic, but also dun sa naka-experience nun. That's Tama. true. That's true. And ang ating pag-uusapan kasi ngayon ay sakop lahat ng generations. Ayan. Totoo. Kagabi or earlier today, we posted our topic, our discussion, and it's about generations. And speaking of generation, matanong ko lang po, ano bang mga generation tayo dito ngayon? Si Ate Prech. Parang gusto kong sabihin Gen X or hindi, millennial po ito. Millennial Ako po'y tayo. pinalaki ng batibot, ng Ang TV, mga ganong program. So, batang 90s. Yeah, and alam mo, itong topic na to, I would say na ito ay isa sa mga topic na napakagandang pag-usapan dahil here we can discuss yung comparison ng mga buhay noon sa ngayon, and which is ito naman talaga ay kumbaga masasabi nating hindi maiiwasan na nakukumpara ang buhay noon sa ngayon in general. Tama po? Tama, Tama po, tama. Stretch. Yes. So, anong take mo doon sa ating generations na, syempre, habang lumilipas o dumadaan ng generation, for sure, meron tayong matututunan. Tama. Sabi nga nila, di ba, experience is the best teacher. Kaya most of the time, pag may mga situational, laging nangunguna ang mga first generation, yung mga nakakatandang generation, Right. na ganito yung nangyari sa amin, ganito kasi sa amin noon, nung bata pa ako, ganito, nung bata ko, ito lang ang baon ko, yung mga ganun bang mga hugot ng ating mga nakakatandang Totoo. magulang, lolo't lola. Di ba, Ate Sara? Madalas kong naririnig yan kasi ako yung pinakabata. Uy! Wow! Grabe naman yon, bragging rights. Pero yeah, generations from old school to new gen. Sa ating pag-uusapan ngayon, just to give you a brief background of our discussion, meron tinatawag na because I said so versus oo. explaining why. Mhm. I know may mga ka-life po tayo ng mga parents na nanonood ngayon. I would say na mga ka-life po natin na medyo may edad po sa atin, and for sure makaka-relate sila dito. Ikaw ba, Ate Fretch, na-experience mo ba yung gano'n nung growing up, yung pagpapalaki sa'yo ng parents mo na dahil sinabi ko to, dapat sundin mo? Ganun Yeah. ba ang kind of parenting that you've experienced before? Yes, kaming mga millennial, I believe. Comment kayo ng I agree na pinagdaanan natin yan na isang titig lang ng nanay or tatay, tatahimik na tayo, magbe-behave Napakatalim ng na tayo. titig. Oo, yes. Kasi yung mga yung mga unang generation na yan yung talagang lumaki sa pag sinabi ko, sumunod ka. Because back in the days talaga, wala pang podcast natin pinag-uusapan about parenting. Wala pang mga available talaga na parental books bago pa Right. ipanganak ang mga bata. So kung ano yung nakasanayan, yun lang talaga yung ginagawa ng mga parents back then. At tinutuloy-tuloy nila base Yes. dun sa mga sabi-sabi. Yes, Correct. true. And it's very important na mapag-usapan natin to, Ate Fretch and Ate Sara, no? Dahil ngayon kasi, ang uso, #gentle parenting. Nako. Diba? Have you experienced yung ganong because I said so kind of parenting? Yes, Kuya RD, kasi lumaki ako sa lola, so I've experienced Oh. different generations sa Mhm. pagpapalaki. Lumaki ako sa lola, I don't know kung ano yung generation before ng Gen X. Mm-mm. Pero yun, si Lola. And then yung mother ko, Gen X. And then yung kapatid ko, millennial. So na-experience ko yung tatlong klaseng parenting in my lifespan na ito. You're blessed. Yeah. So na-experience natin yung iba't ibang klase ng parenting. And for some reasons, ang pinaka-soft na parenting na na-experience ko is from my lola. Mhm. Oo. Iba Ang- talaga magmahal ang mga lola. Ang because I said so, na-experience ko sa Gen X and millennial. Mhm. Older Mhm. millennial. Yeah. Yan. Yung parang, pag nagtatanong ka kung bakit, basta ako ang magulang. Period, no erase. Supreme Court level. Yeah. Ganon. Kumbaga, ang kind of parenting noon is authority-based. Totoo. Diba? Correct. Pero, kung titignan mo din naman mabuti, no, in all fairness to our mga seniors o yung mga nakakatanda sa atin ngayon, kumbaga masasabi mo, looking back ngayon, kung ano ka at sino ka ngayon,
grateful tayo. Tama Totoo ba? po, Correct. totoo. And sabi nila, talagang bakit daw ganon? May mga nagtatanong, bakit pag apo, mas mahal, mas alaga? Totoo yan. Pero, little did they know the reason, mag-agree kayo dyan mga senior, kung tama yung sabi ng mga psychologists and ng mga writers ng mga smart parenting book. Sabi nila, the reason behind it is, nakikita kasi ng mga lolo't lola, yung mini version ng mga anak nila sa mga apo. Oh, so And- it's their chance to show kung ano yung Na supposedly. Yes, True. exactly. So parang bumabawi sila. Ito yung kulang. So babawi ako kay apo. Kaya sobrang mahal na mahal nilang kanilang mga apo. I would say yes po, Ate Fritch, kasi na-experience ko talaga. Mahal na mahal talaga ako ng lola ko to the totoo. point na kinokontra na siya ng mother ko. Kasi nagka-clash na. And Nagiging kontrabida na ang mga parents natin. I think mapag-uusapan din natin yan as we go on sa ating episode today. Kung ano yung mga inclusions, mga additional baggage. Yeah. Pero right, di ba po? Sobrang grateful tayo dahil iba yung, kumbaga ito naman, hindi to maaring mag-apply sa lahat. Pero Opo. sa atin kasi, yung sa generation na pinagdaanan natin, yung uri or that kind of parenting, nakatulong talaga sa atin. Totoo. And right now din, mahalaga din na mapag-usapan o maalaman natin sa mga ka-life natin ngayon na nanonood at nakikinig, itong generation natin ngayon. Na ang sinasabi ngayon ay yung gentle kind of parenting. At ang parenting ngayon ay based sa pagpapaliwanag. Mm-mm. Yes. 'Di ba? Sabi nga nila, may Ko iho, or one and only son, kung ang gusto niyang tawag namin sa Hi, kanya. Franco. Hi, Franco. Favorite na nung inano namin siya, nung we prayed for na magkaroon kami ng baby, nag-aaral kami ng mga smart parenting. And may nabasa kami yung book na Good Insight. Doon sa Good Insight, sinabi doon na for you to apply gentle parenting, you just don't need to just say sorry. Right. You have to recognize your mistake and explain ba't ganun yung naramdaman mo. That's Kasi true. it's part of repairing yung relationship mo with your son. I like that yung Ang repairing. ganda na nung term. ganon, Ate Fretch. Ang ganda nung ganon. So, bago tayo mag-cut into break, I would like Yep. to leave this question sa ating mga live viewers right Right. now. And if you have anything that you want to share, this is a safe place naman, di ba? Right. This is a safe place. This is an interesting question. Mas nakakatulong ba yung pagpapaliwanag sa paghubog ng anak? Or mas effective pa din ang authoritative-based na pagpapalaki? Oh, Di ba? I like Parang that. So, it's sa a mga- good conversation to I have. know. So sa mga Yes. ka-life natin dyan, whether you are a parent or ikaw ay anak, feel free to comment down below. What's your thoughts about this? So tayo po ay magbabalik after a short break at makakasama din natin sa ating pagbabalik ang ating first guest performer this afternoon. Only here at Musika Hapon. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na! Good vibes na! Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. Musikandang hapon ulit mga Yes, ka-live. musikandang hapon. And Nakakabulol. welcome sa Musika Hapon. Yun, Musika Hapon. Yes. So sa mga kalay po natin nakaka-tune in pa lang dyan, tayo po ay napapakinggan dyan po sa Santiago City, Isabela and sa Lucena. Kamusta po kayo dyan? Sa mga kaibigan po natin na driver, sa mga teachers, sa mga farmers, kamusta po? Ayan, mga nagko-comment sila ngayon. Yes Kamusta po po. kayo dyan? Ingat po kayo and meron ba tayong gustong i-shout out, Ate Fretch? Yes, nasilip namin yung aming shout-out corner at
proud na proud si Pastor Arnel sa kanyang beautiful, lovely daughter, Wow. si Orly. Heartfelt shout out. Yes, Na-touch correct. daw siya. Na-touch siya. And speaking of touch, na-touch din ako. Shout out sa aking hubby. Yo. Hi, Tatay Nicole. Hello po. Shout out. Thank you for watching. Thank you for supporting. Pwede ba ako mag-shout out from yeah. our friends all over the world? Uy, Grabe. grabe naman Global. 'yon. Pero kasi nung last episode, we are being tuned by ng ating mga friends from the Middle East. Yun ang ating mga galing ka doon. nandun ang ating mga kaibigan. So shout Ayan. out po to Brother Ray from Ivory Coast and Hello Sister po. Ubay po sa Egypt. po. I hope you are all safe there and sana po ito po ay nakakapagbigay ng good vibes sa inyo amidst all of the news that I are know. happening right now. Ingat Yeah. po kayo dyan. Ingat Batiin po mo naman kayo. sila in Arabic. Marhaba kef halik. Oh, Wow. grabe. Alhamdulillah. Yun lang po yung alam ko. Yun lang yung binaon ko for Na-miss sa- mo ba sa Middle East? Sa 6 na taon, alhamdulillah. Oo. Na-miss mo? Oo, kasi alam mo, nalulungkot nga ako sa mga balita ngayon kasi Right. I know and I've experienced na ang Middle East ay very peaceful. Mhm. Sobrang peaceful. Ang sinasabi nga namin as a joke, UAE or United Arab Emirates is like a big executive village. Wow. Ganon. Kasi iba din yung security ng government. Yon. Yeah, kaya sa mga kalay po natin sa Middle East, ingat po kayo dyan. And Ingat po. nagpapa-shoutout din po, nais kong batiin si Miss Bernadette na kasama natin ngayon sa studio. Hello po kay Miss Bernadette. Ayan, at we are looking forward po na makasama din natin ang ating iba pang mga guest artist through our Miss Bernadette. At ito na nga, balik tayo sa ating Ayan na pinag-uusapan. nga po. Yes. So we are talking about the generations and the kinds of parenting Opo. then and now. Kumbaga parenting across generations. Right. No? Napakahalaga nito malaman ng bawat mga ka-life natin. Ano ba ang worst experience nyo? Matanong ko lang. Worst talaga, no? Ang worst na experience nyo, physical? Pinisikal ba kayo ng mga magulang nyo? Pinalo? Siguro or what? ang parenting style, i-out ko na yung parenting style na na-experience ko. This is my chance, my moment. Yes. Parenting style lang na na-experience ko parang malapit sa Bantay Bata 163 parenting style. Kung sino man yung may alam pa nun kasi parang wala na yata nun. Tipong tatawag na ako, hello po Bantay Bata. Oo. Na, joke lang. Yan. Alam naman natin, by now, it all makes sense na ginagawa ng parents natin That's ang true. lahat for you to Yes. become a better person. Siguro talagang mahirap lang akong gawing better person during that time. Kaya Ako nahabol. nasubukan Kayo kong po. sintronin. Oh. Ito kasi, nung bata ako, uso to sa probinsya. In the afternoon, dapat matulog kayo. Sorry ha, pero parang hindi ko ma-imagine na nasisinturon ka, Kuya Parang RD. masyadong mabait. Si Oo. Kuya RD Kasi para ganitong masinturon. story niyan. So, sa probinsya, dapat matulog kayo by tanghali, ganyan. Kasi they say, doon ka daw lalaki para lumaki ka, matulog ka ng tanghali. Kaya siguro hindi ako masyadong lumaki kasi hindi ako natutulog ng tanghali. There was this time na hindi ako natulog. Yan, guess what? What happened was, lumabas kami ng aking ate. Mhm. Hindi kami natulog. At ito na nga ang nangyari. Tumakbo kami. Sa probinsya kasi, merong mga tinatawag na pag time ng anihan, may mga, di ba, I don't know kung alam niyo yung term na ginigiik yung palay. Yes, Yes, po, yes. Gagawing Apo. bigas. Mhm. Yung ipa nun, di namin alam, yung pala ay ginamit sa pagluluto ng charcoal. Yes. Ano bang Mhm. tawag doon? Sa uling. Uling. Yes. So kami naman, bilang mga bata, talon-talon kaming ganun. Hindi ko alam, may apoy pala doon. Oh. Ako nakaalis ako, yung ate ko, na-stuck siya doon. At ayun ang nangyari. Hanggang ngayon may marka yung paa niya. Marka ng kakulitan namin. Oh, a reminder. Dahil doon pinalo kami, hinagupit kami. Reminder. Sa akin naman, yung parents ko kasi is good cop, bad cop ang style nila. So, yung nanay ko yung bad cop, yung tatay ko yung good cop. Diyan sa tulog na part, yes, sinahabol din ako ng sinturon para matulog. Pero ang tatay ko, may paborito ko kasi ang siopaw. Hindi obvious naman, no? Pero may Ang ganda niyo favorite- naman pong siopaw, kung gano'n, Oh, Ate Fred. nawala na nga yung sign ng bola-bola eh. Sa araw ng Pero, yun. So, favorite ko yung siopaw ng Mamon Look. Yung mga nakatikim ng Mamon Look dyan, laki-laki niyan, di ba? What's So, Mamon Look? Alam mo Yun yun? yung
Sana Hindi, all! parang medyo sosyalin yatang version ng Ay, ano, hindi, Show My mura lang House. yun. Parang siopawan yun sa Quezon Ave. Oh, Tapos okay. sasabihin lang ng tatay ko, Frechy, matulog ka. Pagising mo, may mamonlok ka. So, Eh, yun na naging driving force yes. mo. Hindi na ako kailangan paluin. Pag sinabi na ng tatay ko may mamonlok ka, Rewarding matutulog system. Rewarding mo. system. Rewarding system. So pagising ko, ayun na nga, masunurin naman akong bata. Uy, maganda So- rin yung gano'ng, I mean, meron din ako naririnig ng mga gano'ng style ng parenting, yung may reward. Yes. Oo, Or yung mga should I say, yung parang binabribe ka. O pag- Bribe. which is Reward hindi- in a good way, Yes. bribe in a bad way. I know, pero alam mo, sabi nila, what's your take on that, Miss Fresh? As a mom right now, ginagawa mo ba yun na, okay, Franco, matulog ka o do your homework and then after that, I will reward you. It depends. Kasi syempre you have to set your kids' expectation. Ano yung standing nyo financially? Kasi baka mag-demand naman ng Oh. sobra-sobrang bata. I The like good thing that. is, me and my husband, we always tell him na we have to save. Pag may gusto siya, we have to save if you want that. Pag hindi naman namin kaya, sinasabi namin na you work hard for it. At least they are aware Yes. kung ano po Oo. yung kailangan nila muna and where they stand. Ang galing Yes. nun. Oo. Yeah. Kasi sa amin, aminin natin po, no, if we can notice, parang napapansin nyo sa generation natin, lumaki na medyo, how can I put it in a nice word na hindi makaka-offend? Intense na version ng discipline. Yeah. Right. Even when it comes to that kind of openness na Mhm. finances, even as a kid, ini-include sila sa mga ganong bagay. I can speak for myself na hindi ganon ka-open sa amin when growing up, especially when Right. ano pa lang, kabataan, ganon. Mm-mm. Kaya ang ganda po nun, ang ganda nun. Pero Sana how do you incorporate that in your parenting, Ate Fretch, na sinasabi nga ni Ate Sara na yung, you should explain your financial stability. Mhm. Like, how open naman dun si Franco when in terms of, acceptance doon sa ganun? Well, he's very open-minded dun sa concept na yun. Kasi Mm-mm. we explain him the value of everything. Hindi lang I materially. like that. Ang Pati yung galing. value, yung importance ng tao. Mm-mm. Kaya sa amin, ako napalaki ako, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng papa ko na whenever there's a chance, you say, I love you. Because you don't know until when kaya mo mag-I love you dun sa tao. Oh, that's true. very So, nice. na-appreciate That's ni so Franco true. yung value nun. Like, minsan, alam mo yun, parang nanonood lang kami ng TV. I love you, Franco. I love you, Mom. Ganun Pwede siya bang magpaampon sa inyo? Tumatanggap pa po ba kayo ng applicants for a daughter? I know. Nako. Kaya sa mga ka-life natin, no, na nakikinig ngayon, lalo na sa mga parents, talagang it's very important that you really, especially in generation now, you really explain everything talaga. Alam mo, Ate Fretch, no, Ate Sara, ang mga bata ngayon matatalino na talaga eh. Yes. Diba? Sabi nga nila, this is a woke generation. Diba? Yung mga bata talagang by reasoning, dapat sabihin mo sa kanila, ba't mo ginagawa to? Ba't mo sinasabi Yes to? po. Yes. And I think with Ate Fretch, I think that's what we call gentle parenting. Yes. Kasi sa sitwasyon natin ngayon and in our kumbaga sa social norms right now, ang gentle parenting meron siyang bad connotation. Kasi parang sinasabi nila na nawawala na yung disiplina, hinahayaan na lang yung mga bata. But I Totoo think din yan. gentle parenting, from what Ate Fretch said, gentle parenting is, from what I understand, is not about removing discipline. Right. It's about including child in understanding why there are rules. Correct. Kasi That's nga true. po, matalino na yung mga bata ngayon. They have all the resources they can get. That's true. Kaya, they have to understand why things are happening, and very commendable po yun, Ate Fretch. Ang galing. They actually appreciate the value of respect. Mm-mm. Lagi nila sasabi, I if you know. want respect begets respect. Yes. Lagi yan ang That's true. pinaglalaban ng mga kabataan ngayon. Mm-mm. But then, yun na nga, parang kasi nagkakaroon talaga ng parang overpowering yung concept ng if I said, I told you, so what do you call that? Pag sinabi ko, sumunod ka. Yes. Versus, meron silang sariling style, may sarili Right. silang opinion. So, sometimes, kailangan talaga mag-meet halfway. Doon pumapasok yung respect. Kailangan mo pa rin i-consider yung
yung thoughts ng bata. Right. I Yun. see. Alam mo, between the three of us, no? Si Ate Fretch kasi, ikaw pa lang ang mami dito. May applied, Oo. may applied So, experience. we consider you as a resource person for Yes. this. So, ikaw talaga ang tatanong-tanungin namin. No? Kaya nga eh. Parang Ikaw. on the spot nga ako dito. I know. Pero, ikaw, Ate Fretch, do you consider yourself na I'm for gentle parenting? I'm actually a mix of both. Mhm. There are times na talagang merong face the wall. Oh. Merong, kasi like what you've mentioned earlier, there's no proper handbook. Right. Challenges, struggles, Totoo being yun. annoyed is part of parenting. Mhm. And like yung start ng program natin, we were talking about repair. So it's important that you repair your relationship with your kid. Kasi Hashtag repair. yes, hashtag repair. And repair is not just applicable for child and parent relationship. Kahit sa friends, sa partners. Any kind of Yes, relationship you have to siya. repair. Repair means you acknowledge na nag-react ka ng ganon. Oh, ang ganda And nun. then you say na this is what you should do. One example is that may mga bata na maarte sa pagkain. Okay. Oh. Chicken na naman, gulay na naman. Grabe tayo. I feel like nun. it's me. Oh, di ba? Masyado- Daggers on me. Pero mga joke dyan na puro na lang tayo gulay, masyado nang hahaba ang buhay natin. Grabe. Mga ganon. But then, as a parent, minsan naiinis ka, hindi mo alam kung gaano kahirap kung pinag-ipunan niya para ihain sa table, mga ganon. But then, if you apply gentle parenting through repair, nagalit ka, di ba? And then, pag hindi mo kasi na-explain sa bata, ba't ka nagalit? Kasi pinaghirapan mo yung pagkain. Yeah. Iisipin niya, kasalanan ko kasi maarte ako sa pagkain. But if you approach your kid and you tell them na, I'm sorry, nag-react si mami, napagod lang kasi si mami, kasi pinaghirapan ko yung food na yung anak. But next time, you can say, gulay is not my favorite, mommy. Next time, chicken naman na. Open Oh. both sides. Yes, I like yung mga that. ganon. So, with that concept, nagigain ng bata na, it's not my fault. Kasi if we don't, if we look back, yung mga batang pinalaki sa ganon, sila yung laging merong, kasalanan ko, ako yata ang at fault. Aray ko naman. Yung insecure sa kanilang sarili. Aray That's ko. true. yun. Kaya, bago po tayo magpatuloy sa malalim na discussion, gusto ko pong batiin, dinalaw tayo personally here again, once again, ng atin pong napakagandang mami, si Ate Cha. Ayan, hello kay Mami Cha na Hi, ngayon ay Ate kasama Cha. natin dito sa studio. Magbabalik siya next week. Magbabalik siya next week. Mark I cannot my word. wait. Tinatakan And na. gusto ko rin batiin, ay ito nag-comment yung mama ko. Sabi niya, watching from San Jose, Nueva Ecija. Ay, may Hello pa-shout mama, out. kamusta? Hello po. Alam mo, gusto ko yung mga sinabi ni Ate Fretch na Grabe talagang, no, very Je- insightful. I know, ay yung gentle parenting kasi, not being, alam mo yun, very soft. Mm. 'Di ba? Hindi yung lagi kang soft in words and all, pero nandun pa rin yung discipline, Ate Yes. Fretch. Tama. May face the wall nga daw. Na-experience mo ba yun? Ano, ang na-experience ko pinakagrabe. Luhod. Mm-mm. Palo. Luhod, asin. Asin sa kanang tuhod. Munggo sa kabilang tuhod. Ginisang munggo si sis. Oo, tapos may book dito. Hindi ko alam kung ano yung kasalanan ko nun. Pero ang naalala ko yung punishment, hindi ko naalala kung ano yung reason. Diba? Ay, totoo din yun. Yun. Kaya that's very important, no, na ang ating mga parent talaga, i-explain din kung ano yung, Yes. bakit mo ginawa to? Ba't mo sinabi to sa yung anak? Kaya sa mga ka-live natin dyan na ngayon ay nakikinig, ayan, tayo po ay merong katanungan muli na nais Yes. iwan sa inyo bago tayo mag-short break. The question would be, paano natin maipapakita ang disiplina ng may pagmamahal? Oh, that's so challenging, no? Yes. Discipline with love. Discipline with a heart. Discipline with the heart. So sa mga ka-live natin, comment down below, paano nyo ipinapakita ang discipline sa inyong mga anak na may kalakip na pagmamahal? Yes. And once again, this is Musika Hapon only here at Live Radio Manila. We'll be right back after a short break. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na! Good vibes na! Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Kwento,
Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. And we're back dito sa Musika Hapon. Nag-enjoy po ba kayo sa ating topic for today? Comment down below yung mga experience nyo ng inyong kabataan, the generational parenting right now, and paano po kayo pinalaki ng inyong mga magulang. At sa kaka-tune in pa lang po, again, don't forget to like, subscribe, follow, and share our contents on Facebook, Live Radio Manila, YouTube, Live Radio Philippines, Instagram, Live Radio Manila, TikTok, Live Radio Manila, and Musika Hapon. Yes. Thank you so much pa rin sa mga nakatune in sa atin. And lalong nagiging interesting yung topic natin as we go It's deeper true. sa ating segment for today, no? But before that, I want to greet all of my friends that are watching. Hi, Hannah! I hope you're okay. She's there in Qatar. So, Ingat po. I hope na ganun din, nakaka-experience din kayo ng konting comfort here and relatable din, especially when we share some experience when it comes to experiencing different kind of parenting styles. Right. And I also wanted to shout out my friends there. Kim, isa din tong powerful mom eh. Wow. Powerful. Kim Shout out and to our Carla. mom. Yes. Kim and Carla, Ses, Haven, and Rai from Singapore. Hello po sa inyo. Shout out kay Ailey Vallaspin. She is a teacher. Yan po. Shout out daw sa kanyang classroom. Nandun siya ngayon nakikinig. And shout out din from Egypt, si Ate Ubay. Hello Shout out po. Hi, Ate Ubay. Hello po, Ate Ubay. At ito na nga, Ate Fretch and Ate Sara. We are talking about the respect and Filipino culture. Ito, napakaganda rin tong pag-usapan. You know, parenting kasi and culture, kumbaga, ano to hindi dapat to paghiwalayin eh. Oo. Lalo na sa atin mga Filipino culture. Iba kasi ang Western kind of parenting based on their culture. Yes. At sa kultura ng mga Pilipino, ang kultura natin very conservative eh. Totoo nga po Correct. yan. I can agree to that. Kasi, Nagmamanot pa ba tayo ngayon? yes po, ako. I still do kasi that. parang hindi ako, para akong kinakabahan pag hindi ako nagmano kasi feeling ko may kakaltok sa akin at the back of my head. Ganyan. Parang default setting na yan. Default, yes, that's as correct. Filipinos na pag may matanda, magmano, kahit hindi mo kilala, mano ka, matanda Automatic yan. siya eh, Yes. no? And don't forget to say po and opo, kahit nga hindi matanda eh. Parang it's Totoo. part of respect. And if I may share lang, no, kahit hindi siya matanda, na papasabi ka ng po and opo. I just wanted to share kasi I have isa kong boss na New Yorker. Oh. New Yorker siya. American. American siya. So I've been working with him for almost 4 or 5 years. And syempre, nagkakaroon kami ng nakikilala namin yung isa't isa. Yeah. Eventually, nasasabi ko sa kanya yung po and opo. Yes. So minsan Naiintindihan sinasabi naman niya, naiintindihan niya kasi minsan sinasabi niya na rin yun. Can you send me the files end of day po? And then magre-reply ako, okay po. Ganon. So parang nagtataka din yung iba siguro. Kaya tong po. Ano kaya tong po? Pero in-explain ko sa kanya, it's a way of paying respects. But right now, it's just part of your language na lang. As an extension of your sentence. Ganyan yes, kasi. yes. Po, opo, ate, kuya, Oo. bossing, manong, sir. Oo. At Naging nakaka-relate part dyan ang yan. ating ka-live na si JP Medina. Ang sabi niya, ngayon sa amin na daw nagmamano. Oh no. Uy, totoo din yan. Sa akin Nagpapamano may ka na ba? Oo. Are you na-offend ka ba pa yung nagmamano Hindi sa'yo? naman. Kasi ako may mga pamangkin na rin naman ako. Ako nagpapabeso lang eh. Beso mo ako, si Celine. I know. Beso mo ako, Sabi ko, Celine. hug na lang, wag mano. Lakas makamatanda. Yeah, pero, di ba culture yan, di ba, Ate Fretch? Yung pagmamano, sign of, kumbaga, I don't know about you guys, pero sa akin kasi, pinipwersa kami ng parents namin na may pakurot na ganyan ano, wag mo, Initially, yes, may puwersa. Pero eventually, nakakasanayan na siya na parang may Naging kulang kapag Right. hindi ka nakapagmano. But since na-mention mo mga yung New Yorker mong client, yung How about your pagmamano. Australian? My Australian client. Good day, mates. Ganon. Well, yun,
Hindi pa naman ako nadudulas magpo and opo. Pero yun, nabanggit nila na one of the best culture that we have as Filipinos is yung respect. Very much. Respectful. Australian accent kasi si Ate Fretch. Correct. Gusto mo yun with an F? Pero Yeah. diba, yun din po yung difference natin, talagang malaking difference natin sa Western culture. Mm-mm. Yung pagtawag natin ng po and opo, at saka yung how can we say it? Kasi sa ibang bansa, yung mga mother-in-law, for example, in-laws nila, Mm-mm. tinatawag nila by their first name. Oo nga. Di po ba? Pag Pilipino ka na, sanay kang tumawag ng ate, kuya, lola, tita, parang pag narinig mo, parang mababastusan ka. Ba't tinawag na by the name? First name I basis. cannot imagine na tatawagin ko yung mother-in-law ko, hello po sa'yo, mama. Natatawagin ko siya ng Mary Ann. Hindi ko kaya, para ako mabubuhusan ng malamig na tubig kapag ganun. Would you agree po, Ate Fred? Totoo. And sometimes nga, pag tinatawag ka on a first name basis, natatakot ka pa Totoo, nga parang May meron kasalanan ba ako? Ba't mo ako tinatawag ng first name? Imagine I will call you Fretch. I cannot. I will call you RD. I cannot. know. At dahil dyan, nagpadala ng kanyang mensahe. Bumabati sa atin ngayon si Ate Marge Janito Licardo, our station manager in Lucena. Hello daw po mga kalay. Hello, manager, station manager, Hello Marge. po, madam. She is also a mom, di ba? Mom of Yes. 2. Ayan. Ayan. So, napakaganda ng ating discussion ngayon dahil we're Totoo. talking about parenting and sa mga magiging parents soon, mahalagang maunawaan natin na parenting is very important at sa pagpapalaki ng mga anak, malaki ang bahagi ng mga magulang. Yes. And the culture, of Opo. course. Mm-mm. Yes. Matanong lang kita, Ate Fretch, paano in-instill sa'yo ng parents mo yung Filipino culture? Or in-instill ba niya sa'yo na, okay, ganito tayo, ganyan? It really comes, na lang sa pagpapalaki. Kasi nakikita mo rin yan within the community na part siya sa school, part siya sa mga children's program. Makikita mo siya through your friends, through your relatives na dapat maging respectful ka. Actually, ang maganda example dyan yung nasa bahay, may bisita si daddy at si mommy. Tapos, anak, magsayaw ka. Sayawan mo si bisita. Parang, kailangan Siguro- pati yun, susundin ko. Hindi ko po ako naabutan yung sumasayaw. ganun. Inabutan ko yun. Tapos, Yes. Madonna era ako. Magiging So, entertainer. sasabihin ko, patugtog mo na yung Papa Don't Preach. Ay, May mayroon mga kang ganun pyesa, na, Ate yes. Fretch. Parang ang Nako. hirap. Pero this time, hindi na ganun kasi yung culture. It's more of really respect in an open communication That's true. type of platform. Oo. So, minsan, dahil nga yung mga bata is they're very, what you call that? Opinionated. Yes. Ay, totoo Minsan yun. napapagalitan. And they're very critical thinkers. Yeah. Kasi nga Yes. matatalino na talaga sila ngayon. Mm-mm. Mm-mm. Totoo. Kaya nga hinihikayat ang mga kabataan ng ngayon na laging magpahayag ng kanilang opinyon, di ba? Mm. And Pero that's a alam good mo, thing po Kasi para Mm-mm. nalalabas nila yung kanilang mga Correct. mga iniisip. And if mali man, makorek. that's true. Yes, yes. And ang opinion naman, syempre, di ba? Andyan ang ating mga magulang, ang ating mga nakakatanda to guide us. Kung ang opinion natin sometimes on a certain topic or certain things ay medyo malayo na sa kung ano ang dapat nating tahakin, nandiyan naman ang mga parents natin to guide us. Yes, Speaking of correct. opinion, ikaw ba ay binibigyan ng kalayaan ng parents mo or ng mga guardians mo to really tell your opinions? I feel like I feel like ma-out ko talaga sila. Pero kasi, it's normal nung time natin Mm-mm. na ang mga bata hindi gaanong napapakinggan yung side nila. Kasi they are just kids. Doon lang Bawal sila. sumabat. Bawal sumabat sa usapan ng matatanda. Mm-mm. Ganun yung parang nagiging social norms natin before. But, I would say, since lumaki din po ako sa lola, ang lola ko encourages being open-minded. Mm-mm. Which is surprising kasi mas matanda yung generation niya kaysa sa mother ko and sa kapatid ko, sa kuya ko. So,
na-experience ko sa kanya na talagang nagiging comfortable ako speaking my own mind. And yun yung dala-dala ko hanggang ngayon. I She like encourages me to speak your own mind, pero dapat itatama natin. Hindi That's lahat ng opinion ay tama. Napakaganda Ang na. ganda. And And balikan natin, Ate Fresh, saglit yung kwento, yung tanong natin kanina. May mga bagay ba na naiintindihan na tayo ngayon tungkol dun sa mga, habang as we grow up, may mga bagay ba na naiintindihan na tayo o nagme-make sense sa atin ngayon na itinuturo sa atin ng mga magulang natin? yes, a lot. Like yung parang pending conversation nga natin kanina. Yeah. There was a time, there would come a time na maa-appreciate mo yung parents mo. Totoo yun. Na ay, ito yung sinabi sa akin ni mama noon, ngayon sinasabi ko na sa It anak all ko. makes sense eventually. Yes, and dun na nga yung nasabi mo na mas comfortable ka na mag-open up sa parents mo, right? So, doon na, kasi their opinion this time matters. That's true. Kasi mas na-appreciate mo ngayon yung experiences nila, yung anong take nila sa ganito bago ka magdesisyon. Kasi mas mas tingin mo ay mas alam niya to dahil napagdaanan niya. Totoo yun. Yun. How So, about you, Ate Sarah? Um, Ano ang nagme-make sense na sa'yo ngayon? Marami, especially sa yung pagsasabi ng bawal. Mm-mm. Kasi ako since nga lumaki ako sa lola na ako medyo a little bit of consentidor. Nung nag-transition ako sa mother ko, bawal naman lahat. Bawal kang hindi matulog sa hapon like what you said, Kuya Yes. RD. Pero ngayon hinahanap ko na yung tulog. Sabi ko, sana I like pala that. nung bata ko, tinulog ko na lahat ng pinatulog sa akin ng magulang ko. Totoo. Sana hindi ako lumaking puyat. Totoo. Ako isa din sa Kayo? nagme-make sense sa akin ngayon is yung sa kalusugan natin. Oh, For example, Good sabi, lagi kang matulog sa oras, wag magpuyat, lagi kang kumain sa oras, ganyan. Which is as we grow up, as we mature, talagang Tama ngayon, mas naman. nag-i-invest na tayo sa health natin. Totoo, tama Tama. naman. Tama. Hindi po ba? At dahil dyan, nag-comment ang iyong nag-iisang anak, Ate Fretch. Ay! Eto, sige, basahin mo ang kanyang comment. It's a comment from YouTube. Actually, parang nakita ko siya dito sa studio. Hello, Franco. Ayan. Basahin mo, Ate Fretch, ang comment niya sa'yo. Ang sabi niya, Ang dami. Hello, mother. Are you reading the chat, mother? Checking you are in. very good here. Oh. Talagang tinuturuan mo sila to speak his mind, no? super Yes, proud. true. And appreciative siya. Yes, Gusto ko ang yun. anak ko ay mahilig mag-edit, and one time nahuli ko yan, nag-feedback sa customer service, sa Oh technical my support. goodness. Wow. And very opinionated. Pero nakita ko naman he's very respectful. Ang which is good. galing. Sinabi lang niya na, the tool I'm using is good for my school. So help me out. alam mo, iniiwasan ko kausapin si Franco. Oh, You ubos know- na agad yung English mo. Oo, dumudugo agad yung ilong. Ubos So, na agad. Yeah. And kudos to Kuya Nikki and Ate Yes. Ate French sa pagpapalaki kay Franco. Ayan. At sa hapong ito, mga ka-live, bago tayo magkaroon ng short break, meron na naman tayong katanungan, Ate Yes. Sarah. So ang ating iiwanan sa ating mga ka-life ngayon that are tuning in, and hopefully sagutin nyo kami. Yes. Kasi kailangan Comment namin na down insight below. ninyo eh. Yes. Kasi Correct. mas maganda, mas marami kaming na insight. Kasi it may change the way we think That's how true. it is. So Mm-mm. our question, paano ba dapat sinusuportahan ng mga magulang ang pangarap ng anak? Oh my God. Ang Lalo ganda na, nito. lalo na kung iba ito sa inaasahan ng pamilya. Expectations versus wants. Totoo yan. Diba? Yes. I-comment nyo lang yan, mga ka-life. Gusto naming marinig ang thoughts ninyo. Yes, Yes. we want to hear from you, mga ka-live. Diyan po sa ating mga ka-live na nakikinig. Hello again, diyan po sa mga taga Santiago City, Isabela, and Lucena City. Hello, hello po. At magbabalik po once again ang Musika Hapon dito lamang sa Live Radio Manila. Tatak. Musika hapon, kwento, kulitan, kantahan. Oh yeah! Hapon na! Good vibes na! Sabay tayo, aawit lang. Musika Hapon Special Edition. Kwento.
Every Tuesday and Thursday, 1 to 3 p.m. May kwentuhan, kantahan at kulitan. Perfect combo para sa masayang hapon. Don't miss it! Sabay-sabay tayong tumambay dito lamang sa Musika Hapon Special Edition. Here at Live Radio. Tatak, totoo. Welcome back sa Musika Hapon! And to all of our listeners, tulad nga po ng sinabi natin kanina, this is a safe space. Right. So, interact with us, share with us your Yes. experience sa comment section kasi super interesting makabasa ng mga insights Yes. from different people regarding our topic. That's true. And banking on that, may mga nakikita tayong mga nagko-comment sa ating live. Ayun. And this is from Kuya JP. Sabi niya, ma-appreciate mo yung pagtulog sa hapon. Tapos, paggising mo, may Spanish bread na at saka Richie at saka orange juice. Richie Orange. Richie, Grabe. grabe, Very nostalgia. 90s. Oo. And also, Very elementary. yes, ang Spanish bread ngayon parang glamorous na siya ngayon, no? True. Pero yung Spanish bread na kinalakihan natin, yung tig-pipiso, busog ka na. Tama. And from Pastor Arnel po, at least yung mga anak ko ay still nagmamano pa rin sa nakakatanda. See, the culture still lives on until this That's true. Which is generation. good. Yes. Which is good nga po. And I would like to comment, no, yung ating mga guest artists ngayon, ang Ay, gagaling. grabe. Yes. Sabi nga dito ni Kuya Nikki, ayan, ang lupit daw, ang galing ni Bakeries / Singeries Grace. At may pahabol pa. We Sabi love niya, a Mami French, multi-talented queen. patikim daw ng kanyang pastries later. Oh, tingnan ko. Parang naubos ko na ata. And going back to our discussion, Ate Grace and Ate Sarah, ang culture natin ngayon, na kinakalagyan ngayon, our generation today ay talaga nag-evolve, no? Yes. Yes Sa lahat ng bagay, even, sabi nga, holistically, nagbabago eh. Mm-mm. Mapa physical, yung trend ngayon, I agree yung po. fashion, even our, the way we think and the way we see things. Yes. Even our mental and emotional health. Yes. Tama. This is very, I would say, important and very, at the same time, dangerous kung hindi natin ito maisagawa ng maayos. So, speaking of mental health, which is marami nakaka-relate dito sa panahon natin ngayon, this is very important, no, na malaman natin na mahalaga din ang mental health natin Yes. regardless of your age. Yes. Regardless anumang generation ka. That's a good addition to it, regardless of age. Talaga. Correct. Kasi alam mo, nakakalungkot lang, no, based on research, sa panahon natin ngayon, tumataas ang rate ng mga bata na nakakaranas ng depression and anxiety. Mhm. Diba? Speaking of that, na-mention ko to last time dun sa aming discussion ni Cha and ni Rage, na sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay nasa 30s or 40s, ang misconception ng iba, dapat hindi ka na nagme-mental health problem. Hindi ka na dapat nagkaka-anxiety and depression. Sana nga. 'Di ba? Ganun yung ibang sinasabi ng, what's your take on this, Ate Fretch, regarding the mental health kung anumang age natin? Well, the mental health conversation, it's very important. Mm-mm. And there's a big difference between today and before. Yes. Before, pag may pinagdadaanan ka, tulog mo lang yan, ikain mo lang yan. It's called emotional suppression. So, I pero like that. ngayon, ang dami ng adjectives about nararamdaman. Kanina nga kaka-mention mo lang cringe. Nung una ko narinig ang cringe, akala ko chichirya. Mommy, this is cringe. Sabing gano'n ng anak ko. Crunch yun, Mami Cringe Fretch. pala yun. Sounds Sabi alike. ko, ganun kasi. Pero yun. So, they have a lot of this definition adjectives of how they feel. Kaya as parents and as part of a relationship, sabi mo nga, hindi lang siya sa pang-parents, it's for the entire generation. So, dapat nating i-address yung mental health na yan. Oo. So, And ikaw naman, Ate Sarah, anong role ng mga anak in terms of when it comes to conversation about mental health? Ano ang dapat na ginagawa as a daughter,
ano ang dapat, kumbaga, role natin sa conversation na ito? Sa tingin ko, kasi we have to break the stigma of not Mhm. talking about it. That's true. Kasi tayo, with our generation, katulad nga po ng sinabi ni Ate Fretch, lumaki tayo or merong emotional suppression kasi itulog mo na lang yan, ikain mo na lang yan. We don't know na meron na palang nangyayari na anxiety or depression during our age because we don't know how to label it. Right. Tama. But right now, we know we have the resources to label it, to identify it, and by now, meron na ring mga solutions how to fix it. I would say na talking about it and accepting the fact that it is existing That's really true. helps. Mm-mm. Yes. And dapat din, no, Ate Sara and Ate Fretch, wag tayong mahiyang magpa-check up din, no? Oh, yes. Yes. Kasi minsan ang stigma nga, like you've mentioned, ay, ba't ka nagpapa-psychiatrist? Ba't ka nagpapa-ganyang... Ang connotation nila, I'm sorry for the term, it's not politically correct, but ang connotation nila when you ask help from psychiatrist is you are baliw. crazy. Hindi ba? Crazy. Mm-mm. But the thing is, it's treated as a normal sickness, as just how you treat, let's say, ubo. There's Hindi science ba? behind it. There talaga. is science behind it. And And brain it's very chemistry. important, no, Ate Sara, na hindi naman sa ini-invalidate natin yung nararamdaman ng iba na, okay, I'm experiencing depression, anxiety. First of all, you have to be clinically diagnosed. Oh, yes, Yes, po. of That's very course. important. Kasi yung iba, ginugoogle diagnose nila yung sarili They nila. are Ganun. treating it Yes. as a trend. Hindi ba? They're Yes. treating it as a trend. And that's sad kasi nagkakaroon ng parang bumababaw yung meaning Yes. nito. Kasi Yes. they treat it like a trend na kapag malungkot ako, pasok ako sa trend. That's not how it goes. It's hard para sa mga kasama natin, mga ka-life natin, if there are anyone na talagang clinically experiencing this. Yes. Mm. Correct. And we appreciate naman, no, Ate Sara and Ate Fretch, yung mga taong open. Opo, yes. Mm-mm. Ikaw ba, Kuya RD, are you open when it comes to your feelings? Especially with your parents po. Are you open with it right now? Like what I've said, especially as I mature, sa paglaki ko, mas nagiging open na ako. Mas madalas nga kausap ko mama ko na lagi kong sinasabi na, naalala ko noon, pag may sakit ako, umiiyak ako up until now. Alam mo ang sinasabi ko, mama, ganun lang. Ay, Mm-mm. para naman, At naman akong na-touch nun. Oo, ganun. Of course, syempre malaki na ako. Kailangan ko nang magpagamot sa sarili ko. Mhm. Alam ko na kung paano ingatan ng kalusugan ko. Pero, andun pa rin yung ano ko sa mama ko. Yung parang kailangan, Connection, kasi yeah. nandun yung, Nag-iisa lang kasi akong anak na lalaki. Kaya ako yung super close sa mom ko. And the rest of my sisters, may mga pamilya na sila. Except may bunso namin. Ayan. pero kasi nandun yung, I agree with that, Kuya RD, kasi nandun yung innate connection with the yung mother, yung maternal. Yes. I would say nga kapag magugulat ka, mama, ganon, di ba? Kasi, I know, and ito, I don't know if you will agree with me. Na-experience nyo ba yung ganito? May sakit ka. All of a sudden, bigla magte-text or magko-call yung mom mo. Anak, okay ka lang ba? oh my Yes. goodness. Sabi ko, hala, paano nalaman ni mama? Na-experience mo yan? Maraming beses. Merong parang Maternal instincts talaga. matanda talaga. Parang old mom or I would say experienced mom na nag-explain sa akin yan na it's because of the connection nung ang tawag doon, yung umbilical cord ng mommy. So and there is science behind Yes. it. So, Hindi ko parang siya nararamdaman mako-consider na niya. Ate Fretch na coincidence. Kasi parang ang daming beses. na nararamdaman ni mother. Ang pag galing nangyari. nun. Yun yung sabi nung experienced mom na nakausap ko And then before. magsasabi siya, anak, ano ang Gcash mo? Ay, Gumaling agad Yes. si Kuya RD. mag-Jollibee ka. Yeah. Ay, Jollibee aminin fan. natin, ang pagpapagaling, ang gamot natin noon ay Jollibee. Or Baka- meron, Skyflakes And and Royal. Royal. I know. Sabi ko, Royal is soft drinks. Pero bakit parang pag may sakit ako Tuwing lagi? may sakit, Oo. yan Nakakatikim ang ng ating, Royal. yan ang ating merienda. Mga ka-live, no, nakaka-relate ba kayo doon? Kaya sa atin, of course, syempre, yung anxiety, depression, and Yes. all the mental health issues, sabi nila, ito din daw po ay nag-i-stem or meron din malaking
factor yung ating social media right now. Yes. I What's agree your with take that. on it, Ate Sara? I agree with that kasi last episode we discussed it a little bit with Ate Rach, yung connection ng social media sa nararamdaman natin. I would say na napakalaki ng role ng social media in So our true. lives. Kahit saan man yan, may it Mm-mm. be inner wars or outer wars or deserved rest or even parenting, kasi ang laki ng influence nun. But I would say na social media is not going anywhere soon. Yes. So we have that's to true. cope. We have to adjust with it, how to use it properly. Right. Within moderation, especially sa mga kids natin. They don't know kung ano yung kinukonsume nila na media materials. It can be harmful sa kanila. So, kailangan din nun ng guidance ng parents, hindi ba? Correct. Yung ganun. Yes. And going back, sabi nga ni Ate Grace, yung style ng parenting niya is she used technology with a purpose. Yun ang maganda. Diba? So I like may that. time when to use the social media application, and Mhm. when may time when she spend it face to face with her kids. Mm-mm. And ine-explain niya rin na kanina na tinatry niya na maging part yung learning both Mm-mm. physically and through technology. Nag-a-adjust siya, I would Yes. say, dun sa learning adaptation ng mga bata. And I would say na yun yung magandang klase ng learning kasi you're not Mm-mm. restricting them to use technology Right. but empowering them to use it properly. Yes. Sabi nga nila, talagang we have to use the technology wisely. Yes, talaga Yes. po. 'Di ba? Kaya dito natin nakikita mga ka-life, no, na malaki talaga ang usapin pang ito in terms of parenting. This will be, long discussion and Yes. marami pa tayong mga factors na nakakaapekto when it comes to parenting. We are not parents yet ni Yes. Ate Rich, pero we can relate to all the discussions that we are talking about right now. And binisita tayo ngayon. Speaking Binisita of tayo parents, ngayon ng loving husband Hello po. ni Ate Fresh. Musikandang hapon sa inyo. Yes, shout ayan. out, Tatay Nikoy. Kay Tatay ni Koy. At syempre, ito, pinag-uusapan na natin yung mga factors, no, sa parenting, no. Malaki din ang factor ng ating extended family. Would you agree with me? Yes. I would say yes po. Kasi dati, magkaiba na kasi ngayon di ba? Mm-mm. Dati kasi parang ang daming mga factors, ang laki ng factor ng extended family. Kasi sabi nga nila, it takes a village to raise a children Correct. or to raise a child. Parang barangay, Mm-mm. di ba? Mm-mm. Kasama si lola, kasama si Mm-mm. tita. But now it's different kasi parang mas focused sa mother, father, and a kid. Yes. No po? Mhm. Very traditional din yung ganong surrounding, no, na parang, kasi ang Pilipino closed knit ang natin, no. Yes. And sometimes, hindi natin maiiwasan, may mga opinions din yung ating mga extended family sa atin. Kanina Yes. nalagpasan natin yung about career, di ba? Sometimes, I don't know kung na-experience nyo to, pumunta ka sa isang family gathering, no? Let's say Nako. reunion. And then, naging tampulan ka ng usapan. Napakakulay ng mga family reunion sa Pilipinas. Yes. Would you agree, Kuya I Artie? know. Bakit wala ka pang asawa? Nako. Yes. At Kaya pag ako nag-asawa nag-asawa ka na, agad eh. Kailangan magkakaanak. Nako, that's a follow-up question Bakit talaga. wala ka pang ganitong stable na trabaho? Mm-mm. Diba? Yes. O ba't yan ang pinili mo? Diba? Yes. Kaya tuloy nakakadagdag minsan yung pressure sa even though it's not existing sa sarili mo, but if you hear it with somebody, parang bakit nga wala pa kaming ganito? Bakit nga wala pa kaming ganyan? Overthinking starts. Yes. Pero, what's your take about this? Sa tingin nyo ba, nagmamatter ba talaga in a positive way ang, the opinions and what your relatives would say to you, Ate Fresh? Well, actually, it's not just the relatives, yung bata kasi, they grow in a microsystem that involves the parents, the teachers, the friends, the classmates, and the extended family. So, kung ano yung nakikita nila at naririnig nila, yun yung actually nagmumold sa kanila as a person. Right. Opo. Kaya maganda rin na lumalaki sa healthy family relationship ang bata. Yes. Kasi doon na de-develop yung kanyang personality and yung kanyang upbringing and concept when it comes Kasi to sa family. totoo naman po talaga, 'di ba, Kuya RD and Ate Fretch,
marami naman din talagang magagandang side, yung maraming involved. Yes. Kasi maraming nag-aalaga, maraming nagmamahal, pero the downside of it ay yung medyo nawawala yung balance kasi marami yung nagde-decide. Right. Diba? Mm-mm. So for me, the bottom line is, it is really up to us kung paano natin iti-take yon, yung Yes. kanilang opinion. Sometimes, I would say, don't take it too, heavy sa'yo na yung kanilang Mhm. opinions about. Pero, kumbaga, i-weigh mo din na ito yung decision nila. Somehow, oo nga, no? Tama din. Nakakatulong Yes. din sa atin, no? Mm-mm. Kaya sa mga ka-live natin, this episode na ito, ikli ng naging oras natin, I no? thought nga po na hindi ako makaka-relate kasi nga it's about parenting eh. Ako Because, din. Diba? Mm-mm. I thought hindi kami makaka-relate ni Kuya RD, but it's very insightful for us na open yung mind namin sa ganito pala siya. Mm-mm. Mm-mm. So sa pagtatapos natin, no, Ate Rach, na-miss ka na namin. Namimiss We ka miss na you, kasi Ate namin, Ray. Ate So Ray. pagtatapos natin, Ate Sara and Ate Fretch. Okay. So ano ang takeaways natin sa ating napag-usapan this afternoon regarding the generations, old school from new generation? How about you? I would say po, na sa lahat ng napag-usapan natin, what is important is to set boundaries. I Set like that. boundaries para nabibreed mo as a parent, siguro po, I cannot speak as a parent, pero siguro, set boundaries as if you are breeding your own person, hinuhubog mo siya I like with that. with the balance of the outer opinions. Kasi alam naman natin, hindi naman natin alam ang lahat, di ba? Mm. So Yeah. yun, I would say set boundaries in your relationship, any kind of relationship. How about you, Ate Fretch? What's your takeaways? Well, ipipiggyback ko lang yung concept, which is balance. Lagi lang may balance of everything. Kasi lahat naman pwedeng tamang approach. It's just Right. you as a parent, how you balance each opinion and each approach para sa ikabubuti ng anak mo. Tama. Yeah, and ako naman, ang siguro may iwan ko sa mga ka-life natin, no? I know life is a journey and it is really up to us to really navigate yung yung buhay natin ngayon. Pero malaki talaga ang factor ng ating mga mahal sa buhay. And sa mga kabataan, sa mga katulad kong kabataan, ayan, Yes. you will never go wrong talaga kapag ikaw ay sumunod sa magulang mo. Totoo yan. Totoo din yun. I can now attest to that. Yeah. Sunod lang Sabi nga talaga. nila, one day magme-make sense talaga sa'yo din. Yes. Lahat ng kanilang mga tinuturo at sinasabi sa inyo. At dahil dyan, tayo ay short na sa oras. Tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ka-life natin na ngayon ay nakasama natin. Thank you, Up thank until you so now, much. gusto ko lang saglit na batiin si Ate Maris Luha from Santiago City, Isabela. She is one of Hello. our hosts. Hello po kay Carla Javier San Jose, kay Javelin, kay Susan Cruz, kay Marina Lustado Española. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon po. And binabati din natin ang ating mga kasama na ngayon ay nandito sa studio. May gusto ka bang Yes batiin po. bago tayo magpaalam, Ate Sara? Magandang hapon po sa mga naging parents ko with my mama and Pastor Silver. Hello po sa inyo. Same din po. Hello sa aking mga parents and my mother and father-in-law na nagsilbing parent din Thank when you I'm so trying to much be a po. parent. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa minsan pang makabuluhan na namang talakayan at musika dito sa Musika Hapon, where music meets conversations and inspiration. Ako po ang inyong nakasama. I am RD for Musika Hapon. I am Sarah for Musika Hapon. I'm Ate Fretchie for Musika Hapon. Dito lamang po sa Live Radio Manila. Tatak Tatak Totoo. Totoo. See you next time po. See you on Thank you po. Tuesday.